That's on Marbel pag binangyari yan. Ang iisipin ng tao, kaya pala tinanggalan ng pulis para magkaroon ng pagkakataon na mapatay si VP Sara. That's on him. That's Tsaka, on him. I am on the record as saying, pag minangyari kay VP Sara, suspect si Marbel. Pero attorney, ang nakakatakot at nakakabahala din, di ba malayo o posible bang mangyari kung yung assassination plot na ginawa doon kay dating US President Trump? Maaari ho bang mangyari din yan kay VP Sara? That's on Marbel pag binangyari yan. Ang iisipin ng tao, kaya pala tinanggalan ng pulis para magkaroon ng pagkakataon na mapatay si VP Sara. That's on him. That's on him. I am on the record as saying, pag minangyari kay VP Sara, suspect si Marbel. oo, isa din yan sa kinwestiyon ni VP Sara. Kasi yung mga trusted niya, way back 2010, nung mayor pa siya, it's either yung kanyang security ay dala-dala mula nung mayor siya, yung itinalaga panahon ni FPRRD, kumbaga pinagkakatiwalaan niya ito. And nabanggit niya sa unang bahagi na parang kaya sinadya na meron talaga or may kalayaan silang pumili para nandun yung trust and confidence. 'Di ba? Nangyari na nga yun doon sa Amerika, 'di ba? Na muntika na ang dating pangulo nasa ano pa siya ng secret service, no? So hindi malayo dito. Tapos tinanggalan siya. Ang napansin pa, galing lahat sa Mindanao ang transfer dito sa Metro Manila. Di ba, kailangan alagaan yung mga syempre mayroong pamilya din yan. So, malilipat na naman yan sila dito. And, kapansin-pansin na siya lang talaga yung may ganun. May iniwan daw, pero hindi siya yung pumili. So, kung ganito ang ginawa, pwede ba natin gawin yan sa Pangulo? Na yung magbabantay sa Pangulo ay taga-ibang lugar? Kasi pwede naman palang ganito hindi pumili, hindi pwede pumili. Alam mo, gaya ng aking sinabi, ang seguridad, kapag hindi mo pinagkakatiwalaan ng nagbibigay ng seguridad, wala ka ring seguridad. So, ang importante, hindi lang merong tao na nagtalaga na magbantay sa'yo, kung hindi mas importante na pinagkakatiwalaan mo yung mga taong nagbabantay sa'yo. Ako malinaw. Baka may plano sila laban kay VP Sara. At laban sa lahat sa amin na tinanggalan ng security. Kaya nga po, pag minangyari sa amin, ang unang suspect po dyan, yung mga nagtanggal na aming mga tao na nagbibigay ng seguridad. Di ba obvious naman yun? Opo. Ano pong masasabi naman ninyo sa pagtanggap ng taong bayan, lalo na nung nag-post itong si Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-post din itong si Senador Robin Padilla na bayanihan, walang sahod, basta lang makapagbigay. Ang dami pong mga talagang nakiisa, nabanggit nga kagabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa yung lahat ng mga retired, pati yung sabi pa security guard na willing sila kasi naniniwala sila kay VP Sara. Doon naman sa isang vlogger na si Crisette, nabanggit din niya yung mismong mga pulis din na active, ayaw lang nilang magpakilala. Pero marami din yung mga nagpapahayag. Sabi pa nga doon, mga sarhento sila pero buo ang aming suporta kay VP Sara. Ano yung dating nito, attorney po, sa inyo? Well, nakakataba ng puso kasi talagang maraming nababahala doon sa pagtanggal sa security detail ni VP Sara. At sila ngayon nanindigan kung kinakailangan mag-volunteer na sila, miski walang sweldo, gagawin nila yun para protektahan ang tunay na alternatibo sa rehimen po ng Marcos ngayon. Ayan, attorney, at maging yung mga OFW din dito nagko-comment, ay suportado nila kung ano ba, kung pwede ba yon? Kung hindi kaya ng gobyerno ni Bongbong Marcos yung pagpo-provide ng security personnel kay VP Sara Duterte, sila mismo willing na tumulong o mag-donate ba? Ano bang gagawin nila para lang talaga protektahan ang pangalawang Pangulo? Well, nakakataba po talaga ng puso yan. Miski hindi po ako spokesperson ni Inday Sara, bilang isang supporter din ni Inday Sara, maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Inday Sara. At sa tingin ko po, pag nabigyan siya ng pagkakataon na siya na ang mamuno ng bayan, tatanawin niya pong utang na loob yung ganyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanya. Tsaka baka gagawa na naman ng masamang impresyon na yan na attorney kasi tingnan mo may private group na naman si VP Sara, so kumbaga gagawa na naman ng issue yung mga ganyan. Bilang patunay lang yan talaga na maraming nagtitiwala.
And alam naman natin sa mga nakalipas na mga survey, mataas at tumataas ang tiwala ng taong bayan sa pangalawang pangulo. Tapos tatanggalan mo ng na hinalal siya ng mas nakararaming mga Pilipino kumpara sa presidente at patuloy na nandoon yung tiwala ng taong bayan. Tapos yun yung tatanggalan mo. Parang yun ngayon ang nangyayari. Kung sino yung nagpe-perform ng mas mabuti, yun ang tinatanggalan. 'Di ba? Halimbawa, dito na lang sa riskiest city, sa mga turista, wala naman tayong narinig na merong mga pinagtatanggal doon ng mga tapos pinalitan ng mga bago. Ang mga lugar, kagaya ng Davao City, na safest city, doon pa maraming mga pulis at galing pa sa ibang mga lugar, 'di ba? Nabanggit nga sa pag-interview kay Mayor Baste na kung totoong kulang talaga, pwede namang mag-chip in yung lahat ng mga yung mga police station, local police from Luzon, Visayas at Mindanao, makakabuo ka na nung kailangan na 75. Bakit talaga galing dito sa Mindanao tapos yun yung ita-transfer mo? Well, political harassment, in short. Oo. Okay? Wala talaga. You cannot find any logic or reason sa ginawa. Kabalbalan talaga. Okay? At ang tingin ko talaga, kabaghagi ito ng isang madilim na plano laban sa seguridad ng ating Vice President. Attorney, bago lang sa iyong huling mensahe, itong bibigyang diin lang natin itong naging pahayag ni VP Sara, and I quote, "Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi na ba threat ang mga harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno?" Tama po yan. In fact, sa batas ng karapatang pantao, yung ating tinatawag ng Bill of Rights, yung ating tinatawag na Covenant on Civil and Political Rights, yan ay garantiya na ang gobyerno mismo ay hindi lalabag sa karapatan ng mga mamamayan. Pero nakikita natin ngayon na bagamat siya ay pangalawang pinakamataas na halal ng bayan, pati ang kanyang karapatan sa seguridad ay linalabag po ng chief ng PNP mismo. Nakakatakot at nakakalungkot, attorney, na yung mga opisyal ng gobyerno na ngayon ang banta sa ating seguridad. Huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, attorney. Well, alam na naman po natin na talagang panahon ngayon para iharas ang mga kalaban ng gobyerno. Pero gaya po ni BP Sara, gaya po ni Pastor Apollo Kibuloy, gaya po ni Glenn Chong, Vic Rodriguez, Trixie Angeles, ay yung abang lingkod Harry Roque, ang lahat ng anchors ng SMNI. Patuloy po kami maninindigan. Unang-una, obligasyon po ito ng bawat Pilipino na nagmamahal sa inang bayan. At pangalawa, ito po ay para din sa aming mga pamilya, lalo na sa aming mga anak, dahil ang gusto namin magkaroon sila ng lipunan na makatarungan at nagsisilbi ng tunay sa sambayan ng Pilipino.